telenovela PH, love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag, isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 31. Sa loob ng bitag. Hindi hinabol si Lucas, hindi rin siya hinawakan. Sa halip, may isang pinto sa pasilyo na bahagyang nakabukas. Parang sinadyang ipakita ang dinaanan ni Althea. Alam ni Lucas na maaaring bitag iyon. Pero hindi siya nag-atubili. Tahimik siyang sumunod sa bakas. Mga yapak sa alikabok. Isang ilaw na naiwan na bukas. Isang radyo na may mahina pang ingay. Habang papalalim ang pasilyo, hindi niya alam na may mga matang nakasunod sa kanya mula sa dilim. Sa malayo, may gumalaw na anino. Hindi para pigilan siya, kundi para tiyaking hindi siya makakalabas ng basta-basta. Madilim ang silid. Mahigpit ang tali sa mga kamay ni Althea. Masikip, masakit, pero hindi iyon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit, ang hindi niya alam kung nasaan si Lucas. Pilitan niyang kinakalma ang sarili. Huminga ng dahan-dahan. Hindi siya susuko, sabi niya sa isip. Sa katahimikan ng silid, bumabalik sa alaala niya ang mga sandaling may panganib. At palaging may isang taong dumarating. Si Lucas. Kung nasaan ka man, bulong niya, halos hindi marinig. Sana ligtas ka, may kumalusko sa labas ng pinto. Isang yabag, tapos dalawa, napatigil ang hininga ni Althea. Hindi niya alam kung kaaway ba o pag-asa ang papasok. Pero ramdam niya, papalapit na ang susunod na pagsubok. Tahimik ang control room. Nakatayo si Severo sa harap ng monitor. Sa screen, kita ang aninong gumagalaw sa pasilyo, si Lucas. Hindi siya nagmamadali, hindi rin siya nakangiti. Para siyang nanunood ng isang laro na matagal na niyang kabisado. Hayaan niyo lang siya, wika ni Severo sa mga tauhan. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya niya kapag may hinahabol. Isang tauhan ang nagtanong, paano kung makalusot siya? Tumingin si Severo sa monitor. Hindi pa, sagot niya. Hindi pa oras. Pinindot niya ang isang button. Sa malayo, may ilaw sa pasilyo ang biglang namatay. At sa dilim, isang bitag ang unti-unting naghahanda. Tahimik ang pasilyo. Sobrang tahimik. Huminto si Lucas sandali. Hindi dahil pagod, kundi dahil may pakiramdam na mali. Walang yabag, walang boses. Kahit ang ugong ng ilaw, biglang nawala. Hinawakan niya ang pader. Malamig. Parang may hangin na gumagalaw sa loob ng kisame. May nagbabantay, sabi ng isip niya. Dahan-dahan siyang humakbang. Isang tapak pa. Biglang may kumislap sa sahig. Isang linya ng ilaw, halos hindi makita. Napaatras siya sa huling segundo. Tumigil ang paghinga niya. Kung tumuloy siya ng isang hakbang pa, tapos na sana ang laban. Sa dilim ng pasilyo, may mga matang nakatingin. Hindi para umatake agad, kundi para hintayin ang susunod niyang galaw. Umatras si Lucas mula sa kumislap na linya ng ilaw. Nagbago ang pasilyo. Bumukas muli ang ilang ilaw. Bumalik ang mahinang ugong ng kuryente. Parang normal. Dahan-dahan siyang huminga. Isang maling galaw lang. Pero tila nakaiwas siya. Humakbang siya ulit. Walang sumabog. Walang sumara na pinto. Sa dulo ng pasilyo, may bukas na daan. Ligtas na ba? Isang saglit na pag-asa ang sumagi sa isip niya. At sa sandaling iyon, hindi niya napansin ang maliit na sensor na kumislap sa likod niya. Tahimik ang pasilyo, pero hindi ito kapayapaan. Ito ay katahimikan bago ang bagsak. Madilim pa rin ang silid. Nakaluhod si Althea, nakapulupot ang mga kamay sa sarili. Parang pilit pinipigil ang takot. May mga yapak sa labas. Hindi siya tiningnan ng bantay. Walang nagsalita. Sa katahimikan, may sumiksik na maliit na pag-asa sa dibdib niya. Baka papalapit na siya, bulong ng isip niya. Pinaikit niya ang mga mata. Inalala ang boses ni Lucas. Ang pangakong binitiwan nito noon. Hindi kita iiwan. Hindi niya alam kung totoo pa rin iyon. Pero kumapit siya sa alaala.
dahil iyon na lang ang kaya niyang hawakan. Sa labas ng silid, may biglang kumalabog sa malayo. Nanlaki ang mata ni Althea. Ang katahimikan ay biglang nagbago. Parang may paparating na hindi niya nakikita. Sa sandaling humakbang si Lucas palapit sa bukas na daan. Bumagsak ang mga bakal na pinto. Isang malakas na tunog ang umalangaw sa pasilyo. Ang sahig ay bahagyang umangat. Ang hangin ay napuno ng makapal na usok. Napaatras si Lucas, napaubo. Biglang nawala ang ilaw. Sa dilim, may kumislap na pulang ilaw. Mga sensor na sabay-sabay na nagising. Mula sa kisame, may bumaba na manipis na metal bars. Parang rehas na unti-unting nagsasara sa paligid niya. Napasandal si Lucas sa pader. Hindi siya makatakbo, hindi rin siya makasulong. Sa kabilang dulo ng pasilyo, may mga aninong gumalaw, mga bantay na dahan-daang papalapit sa usok. Humigpit ang hawak ni Lucas sa sarili niyang paghinga. Hindi ito simpleng bitag, ito ay kulungang dahan-daang sumisikip. Tahimik ang control room. Sa mga monitor, kita ang pasilyong nilamon ng usok. Ang mga bakal na pinto na sumara. Ang mga ilaw na namatay. At sa gitna ng lahat, si Lucas. Hindi gumalaw si Severo. Hindi siya nagtaas ng boses. Hindi siya nagmadali. Para sa kanya, ito ay bahagi ng plano. Hayaan niyo siyang gumalaw, wika niya sa mga tauhan. Kung may paraan siyang makalusot, dito natin iyon makikita. May nagtanong, at kung hindi siya makalusot? Sandaling tumahimik si Severo. Mas simple ang susunod na hakbang, sagot niya. Mas mabilis. Muling tumitig si Severo sa screen. Sa ganitong lugar, dugtong niya. Doon lumalabas kung sino ang handang magbayad ng kapalit. Makapal ang usok. Mabigat ang hangin. Kinaykit ni Lucas ang mga mata sandali. Hindi para sumuko, kundi para makinig. Narinig niya ang mahinang ugong ng mga makina sa kisame. Ang galaw ng mga bakal na unti-unting nagsasara. At ang yabag ng mga bantay na papalapit. Isang maling galaw. Tatama ang sensor. Tumingin siya sa pader. May maliit na siwang sa pagitan ng metal bars. Hindi sapat para dumaan ang buong katawan. Kung pilitin ko, humigpit ang panga niya. Ipinuwesto niya ang balikat sa siwang. Dahan-dahan niyang itinulak ang sarili. Sumakit ang katawan. Ang metal ay kumayad sa balat niya. May damaloy na dugo. Napatigil siya saglit. Isang hinga. Dalawa. Sa likod niya, mas lumapit ang yabag ng mga bantay. Wala na siyang oras. Inipit niya ang sarili sa mas makitid na bahagi. Ang sakit ay parang kidlat na damaloy sa braso niya. Isang huling tulak. At nakalusot siya sa kabilang panig ng rehas. Bumagsak siya sa sahig, humihingal. Sugatan. Masakit. Pero buhay. Sa dilim. Alam niyang hindi ito ang huling bitag. Humihingal si Lucas sa sahig. Dumidikit ang dugo sa palad niya. Pilitan siyang tumayo. Sa harap niya, bumukas ang pasilyo. Mas malapad. Mas maliwanag. Pero mas nakakatakot. Sa magkabilang gilid, nakapwesto ang mas maraming bantay. Hindi na nagtatago sa dilim. Nakahanda ang mga armas. Sa dulo ng pasilyo, may isang mas makapal na pintong bakal. Mas matibay kaysa sa nauna. Sa itaas, isang pulang ilaw ang kumislap. Parang mata na nagmamasid. Huminto si Lucas. Isang hakbang pa, at wala na siyang lusot pabalik. Sa malayo, may umalangaw na mababang tinig sa intercom. Hindi pa tapos ang pagsubok mo. Humigpit ang kamao ni Lucas. Sa harap niya, mas mabigat na pinto. Sa likod niya, mga bantay na papalapit. Walang ligtas na daan. Kung nagustuhan ninyo ang episode 31, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.